Good morning, Katrina. Sorry for that. No worries, Ronald. All part of the program. Ronald, as I was saying earlier, how lethal is former President Rodrigo Duterte's arrest to the trust and approval ratings of the Marcos Jr. administration, and how can the current administration actually make a comeback from that double-digit drop? Well, if you're going to deconstruct the latest survey of Pulse Asia and SWS, this should be a warning sign for the administration. It's not yet that lethal because it's still the midterms. It may affect the midterm election, but according to Ronnie Holmes, this is not a surge. This is a consolidation or a tightening. Yung base ng mga Duterte na dati ay very passive because of the arrest of ex-President Digong ay nag-consolidate at nag-tighten. Ang epekto nito directly ay kay Vice President Sara Duterte. No, tumaas yung kanyang approval rating at yung ibang mga senatorial candidates nila na single digit ay naging double digit katulad ni Philip Salvador. But most of their candidates remain in the single digit framework. So this is not a surge as being explained by the Duterte camp. This is more a consolidation and a tightening. No? Yung isang problema rito ay yung battle of narratives. Mas nakakalamang yung narrative ng mga Duterte in terms of criticizing the government. At yung narrative ng government about defending itself ay medyo natatalo. So, mahalaga for the government to present a reform package na nakatali dun sa makakaapekto sa mga mamamayan. Dahil kung titignan natin yung mga surveys, isang napakamahalagang concern ay inflation. Sabi ng gobyerno, bumaba ang general inflation, but food inflation remains very high. Dito nakatali yan sa presyo halimbawa ng bigas na napakataas pa rin at this point. So kailangan may gawin sila dyan. Kailangan mababa nila ang presyo ng pagkain, specifically rice, to the level ng mga 30 to 35 pesos. Ikalawa, wages. Merong nakabimbin na minimum wage increase sa Kongreso at saka sa Senado since more than a year ago. Naka-second reading na ito sa Congress, itong 200 peso wage increase, pero hindi pa siya naaprubahan. So, pag ito ay naaprubahan ng Presidente, halimbawa, ideklara ng Presidente na priority bill ito, pwede ito makatulong dun sa narrative ng gobyerno na meron silang ginagawa para dito sa mga issues na nakalagay sa Pulse Asia survey na nakakaapekto sa pagbaba ng kanyang approval ratings at nakakatulong pataasin yung approval ratings ng mga bumabatiko sa kanya, katulad ni Vice President Sara Duterte. Right, directly addressing gut issues, but that's going to take quite a while. It's not going to happen overnight. But in the short term, Ronald, the Malacanang has yet to issue a statement despite the prodding of media and journalists to react on this issue. How wise is this move of delaying the response to this double-digit drop instead of taking the bull by the horns? Well, una Katrina, these are low-hanging fruits. Pwede itong gawin overnight. Halimbawa, yung minimum wage increase ay pwedeng gawin yan either sa special session
or immediately after the elections, no, sa yung remaining 3 sessions ng Kongreso, pwedeng gawin yan yung third reading. Pero at this point, pwedeng sabihin lang ng gobyerno na ito ay gagawin nilang priority bill na hindi pa ginagawa ng Malacanang. Ikalawa, yung promisa niya sa nakaraang 2 SONA na ipapakulong niya yung mga hoarders, cartels, smugglers, kailangan niyang gawin immediately. Hindi ito kinakailangan ng legislation. Ito ay pwedeng gawin immediately ng kanilang mga law enforcers, no? At ikatlo, yung pinag-uusapan natin sa bigas, yan ay kayang gawin ng Department of Agriculture. Dahil bumibili naman sila ng government to government ng rice na mas mababa sa Vietnam, sa Myanmar, sa Thailand. So these things, yung mga binabanggit ko kanina na possible reform project ng gobyerno are low-hanging fruits. Hindi yan kinakailangan ng matagal na proseso. Pwede yan gawin immediately, etc. No, halimbawa, yung presyo ng kuryente, tumaas na naman. No? Pwede niyang kausapin yung Meralco na, teka, i-hold niyo muna yan. No, etc. So, ito yung sinasabi ko, Katrina, na mga low-hanging fruits na pwedeng gawin ng gobyerno. But then again, inuulit ko, ito ay labanan ng narrative. No? At yung gobyerno ay medyo natatalo rito. Halimbawa, dito sa usapin ni Digo, in the same survey, na tumaas yung approval rating ni Sara, ay tumaas yung dami ng mga tao na gusto na litisin si ex-President Digong. Almost 2/3. So makikita mo yung ganong klaseng contradiction. Merong bahagi ng survey na very anti-Duterte, halimbawa sa usapin ng arrest niya sa ICC, pero at the same time positive in terms of approval rating kay Sara. So these are indications kung ano yung dapat puntiryahin ng gobyerno. Halimbawa, kailangan nilang ipakita yung mga biktima ng tokhang para lalong lumakas na idikit ito kay Vice President Sara Duterte na medyo kinakapos yung gobyerno. Panghuli, Katrina, iba-iba yung mga surveys. Halimbawa, dito sa SWS survey, iba yung resulta kumpara doon sa Pulse Asia survey. Halimbawa, yung ranking ni Bato sa Pulse Asia ay number 3. Yung ranking sa SWS ay number 6. Sa ibang surveys ay number 9. Meron ng iba na number 12. So, kung titignan natin, Katrina, iba-iba rin yung resulta sa mga surveys. Okta, SWS, Pulse Asia, etc. So, dyan talaga yung mas accurate. Dahil kailangan natin tignan yung laman ng mga surveys, yung kanilang mga data. At sa dulo, ang pinakamagandang survey ay yung election itself. Ronald, I'm glad na you mentioned surveys because while we see a consolidation of support, as you mentioned, for Vice President Sara Duterte, do you feel na this kind of a more solidified foothold in their support group is enough to boost the numbers of the so-called Duterte candidates? Because while we see Bongo, incumbent Senator Bongo, topping the survey, you have the likes of Mr. Hinlo, Jimmy Bondo, Apollo Quiboloy still lagging behind. Exactly. Kaya nga inuulit ko, mismo according to Pulse Asia head Ronnie Holmes, this is not a surge. This is a consolidation, a tightening. Pero kung titignan mo halimbawa yung SWS survey, medyo iba.
yung sa Pulse Asia survey, yung mga kandidato ng Duterte ay yung iba nag-double digit. Not enough to enter the magic 12, pero medyo tumaas. Pero sa SWS survey, they remained as single digit numbers, no? So magkaiba halimbawa yan.